Sa biyaheng ito, pupunta tayo sa isang lugar na parang nasa ibang bansa. Pero nasa Pilipinas lang pala. Magkakamping tayo ng solo natin ang campsite, gigising sa magandang view at susulitin natin ang ganda ng lugar. Welcome nga pala sa panibagong adventure ng Dance in Motion sa Botolan, Zambales, kung saan magtatagpo ang dagat, bundok at kakaibang tanawin na tila hindi mo aakalain na makikita mo sa Luzon. Tara, samahan nyo kaming muli sa isang adventure na puno ng ganda, tahimik na vibes, at mga lugar na siguradong mapapawaw ka. Wait lang, personal space. Good morning. So ngayon, araw ng linggo, mag-alas 9, babiyahe tayo ulit na malayo sa may Zambales. Hindi naman ganun kalayo, pero 250 kilometers, malayo pa rin. Sa Zambales, sa may Botolan. Sisilipin natin kung gaano kaganda. Kasi ito yung nakikita namin, nakakaingit eh. So try namin din. Sana maganda. Ang problema lang ngayon, yung gas. Mahal yung gas. Hindi pa tayo nagpapagas. Kaya try natin magpagas mamaya. At kung mahal man yung gas, mag-a-adjust na lang tayo sa ibang bilihin. Tsaka second time camping pala namin to. Kung napanood nyo yung unang camping namin sa may Lobo, first time yon. Ngayon, pangalawang beses namin magka-camping. Sa ilog naman. Tsaka Sunday naisip namin kasi para wala masyadong kasabay. Kasi pag weekends, madaming tao yan. Saturday, Sunday. Pag Sunday, yung mga nagka-camp, usually umuwi na yun, yung mga 9, 10. Sa tingin ko So tayo ngayon ay nasa may Maple Grove Boulevard. Dito tayo sa may General Trias. Papunta tayo ng Centennial Road, tapos Skyway, dire-diretso palabas na Manila. Boss, unleaded. Kano? Full tank sagad. Pwede naman ang card, no? 83. Pwede na yan. Sige, thank you. Grabe, 5 liters, 500 na. Almost 1,010 liters So nakapagpagas na tayo. Ang gas inabot na, dahil may gas pa naman tayo from before, mga 1,000 rin. Mahal. Ang gas ngayon is 83 per liter. Dito ba? 83 per liter sa Petron kasi medyo mura pa sa Petron eh. Kaya parang halos 100 litro eh. Tas balita ko magtataas pa raw yan. Ganun talaga. Kailangan natin magtiis. Bali 9:20 na. Nandito tayo sa may Cavitex. Meron pa tayong 4 hours and 21 minutes na biyahe papuntang Botolan. Pero mabilis lang yan kasi puro expressway dadaanan naman usually. Okay, dito na tayo sa may toll, may aeroplano, gando. Medyo maulap dito. Pero sabi naman sa pupuntahan namin is sunny, kaya okay lang. Kaya kung uulan baka dito lang yan. Ang toll dito ay around 98, hindi 60 lang. 35. 35 pala, ano ba yun? Sana hindi 39. mahal. 39, yun, 39. Okay, basa please. Thank you. Sarap magmotor. You know? Grabe. Actually gusto din namin magmotor eh. Ang problema, wala kami motor. Pakita tayo ng Skyway. Pag akit ng Skyway, mabilis na yan eh. Kasi hindi naman nagta-traffic ng Skyway ng linggo. Tsaka hindi masyadong madami nagta-travel ngayon kasi nga mahal ng gas. Kailangan natin mag-travel kasi ayoko matengga yung YouTube channel natin. Gusto ko maging consistent kasi nagsisimula pa lang tayo eh. Kaya tsatsagain muna natin kahit medyo mahal ang gas. Mag-a-adjust na lang tayo sa ibang bilihin, di ba? No minute, no. Dito maitim pa rin. Saan to? Terminal 3 Skyway. Dito tayo.
Malaking tulong din talaga ng Skyway pag dadaan ka ng Manila, ng Metro Manila. Kasi kung sa baba ka dadaan Diyos ko, good luck talaga. Pero dahil may Skyway na, sobrang bilis na. Okay, so NLEX next exit. Ganda na itong kalsada na to, no? Yung pangat pa ganun. Okay, so narating na natin ang toll ng Alas G's. Okay, so nasa NLEX na tayo. So meron pa tayong 187 kilometers. Alas G's sakto. Ang arrival daw natin ay 1:28. Mga 2. Sure yan, nandun na tayo. Nandito na tayo ngayon sa NLEX pa rin. Pero ang exit natin malapit na. Ang exit natin ay sa may San Fernando. At 10:16 na. Meron pa tayong 164 kilometers. Tsaka ang luwag ng kalsada ngayon, no? Siguro kasi linggo tsaka malanggas, kaya ganun. Bale, ang uwi natin papalik ay bukas. Mga before lunch uwi na tayo. Titingnan natin kung gaano kaganda doon. Gusto kong makita yung sunset at sunrise. Nako, excited na ako. 10 kilometers bago mag-exit. Tsaka maluwag yung kalsada. Smooth. Kaya dire-diretso lang yung biyahe natin. Okay, ito na, San Fernando. Magkano kaya ang toll dito? Mukhang nakakatakot na naman. Diba? Thank you. 229. Olongapo, Porac, tas Angeles. So diretso tayo papunta ng Olongapo. Doon na tayo mamimili ng lulutuin. Doon na siguro pag malapit na. 11:49, nandito na kami sa may Lubao Bypass Road. Ganda ng mga bundok, oh. Grabe. You know. Try nga natin tumigil saglit. Yan, sa likod niya. Sa likod nito mga una na itong mga truck. At the end of the road I found my way. Waves and wind are all that stay. No more noise, no crowded space. Just the calm I've long embraced. Slowly all the weight is gone. Every step feels like moving on by the shore. I finally breathe. Every wave brings peace to me. I don't need to go too far. Right here's where I am. So alas 12 na, 12:08, kakalabas lang natin ng Lubao Bypass Road. Ang ganda ng kalsada doon, tsaka ang ganda ng view. Kasi hindi kita yung bundok pag drone natin. Kasi siguro maulap. Siguro mamaya na lang ulit pag drone tayo. Pero ang ganda ng nila doon, ng fields ng palayan. Kakaiba. Mag-drone na lang tayo ulit mamaya pag medyo clear na yung mga, pag medyo malapit tayo sa mga bundok-bundok. Meron pa tayong 106 kilometers. Nandito na tayo ngayon sa Bataan. Ganda ng view. Mount Samat National Shrine. Ganda ng view.
Amazing. Tapos kakanan tayo dito sa may ano, Esitex. Ayun o, Esitex. Ay, ang ganda ng view dito. Woo! Sarap. Kaya ang sarap mag road trip minsan eh. Road trip lang mismo, sulit na. Hindi ka na makarating sa pupuntahan mo. Joke lang. Maganda pa rin yung pupuntahan mo, syempre. Makarating ka sa pupuntahan mo. Pero road trip pa lang, busog ka na eh. Amazing. 12:30. Meron pa tayong 86 kilometers. Sabi, 2 nandun na tayo. Ay, may toll na naman pala dito. Ubos talaga ang pera sa toll, ano? Ubos ang pira. Ubos ang baon, ano? Mas marami pa ganito lang sa truck. Okay lang, maganda naman yung view, diba? Ganda rin kita. Maganda rin yung kalsada. Namimiss ko tuloy mag ano. Ano yung cove na yun? Nagsasa. Nagsasa Cove. Ganda ng tunnel oh. Nice one. Ganda. Ano na tayo? SM City, Olongapo, downtown. Downtown. Ganda no? Palibot pa ng ano, puno, tsaka bundok. Sarap. Dito masarap tumira. Ganda no? Parang linis ng kalsada. Ba't ganyan? Parang fin-floor wash yung ba yung kalsada nyo? Ano ba yan? Parang makintab. Ang oras ay 1:00. Papalabas na tayo ng Olongapo. Sobrang ganda ng Olongapo kanina. Ang dami kong na-miss i-video kasi tingin ako ng tingin kung saan-saan eh. Ang ganda dito. At the end of the road, I found my way. Waves and wind are all that stay. No more noise, no crowded space. Just the calm I've long embraced. Slowly all the weight is gone. Every step feels like moving on by the shore. I finally breathe. Every wave brings peace to me. I don't need to go too far. Right here's where I am. So 2:00 na. Nandito na tayo sa Castillejos. Dire-diretso na papunta ng Botolan. Tsaka maganda niyan, ang ganda na ng langit to. Kulay blue na. Hindi na, wala na yung mga ulap-ulap na may itim. Mukhang walang bahid ng ulan mamaya. Yun ang gusto natin, yung walang ulan, 'di ba? Though gusto ko rin matry yung umuulan habang nagka-camping. Pero hassle yun syempre, kasi syempre magpapatuyo ka ng tent. Ay, nalampasan natin yung Alphamart. Doon na lang sa unahan, no? Meron pa yan. Plano namin sa Alphamart na lang mamili para ano, madali lang lutuin yung mga pagkain. Yung huling camping video namin, yung pagkain namin galing lang din sa Alphamart para easy to cook. San Marcelino. Ay hindi. You are now leaving San Marcelino pala. San Marcelino tayo galing. Papasok tayo ng San Narciso. San Narciso. Dito ba tayo nag-ano pag nagsasalap sa San Narciso? Dito din tayo. Oh, dito rin pala kami dumadaan pag kami nagsasa. Ganda ng kalsada dito. Smooth na smooth yung biyahe.
So, bali alas 3 na. Kakapasok lang namin ng San Felipe. Galing ng San Narciso. Meron pa tayong 32 kilometers. Tapos ang dami na naming stopover. Wala pa rin kami makitang yelo. Tapos meron pa tayong 42 minutes. Ang arrival daw natin ay 3:31. Malapit na yon. Tsaka nga pala may nadaanan kaming tulay na parang lahar yung ano, yung ilalim. Ang ganda. Tingnan nyo ito. by the shore. I finally breathe. Every wave brings peace to me. I don't need to go too far in this moment. I am whole. Success ang yelo. Nakaharap na tayo ng yelo. So dire-diretso na tayo hanggang marating natin ang camping site. Botolan, tama? Botolan. Yun ay ang Souls Nature Park. Nature Park, diba? Tapa. Souls Nature Park. Sana wala na masyadong kasabay para makahanap tayo ng magandang spot. Meron pa tayong 28 kilometers. Update tayo ulit mamaya. Okay, so nandito na tayo sa Cabangan. Ganda ng tanawin. Tsaka ang ganda ng mga bundok nila dito. Ganda ng kulay. Brown and green. Light brown and green. Meron pa tayong 22 kilometers. Souls Nature Spring. Kanan tayo dito. Nature Park! Nature Park pala, sorry. Kakanan tayo dito. Ito. 349. 550 meters. Kaya ng sedan to. Tsaka lang kahit anong klaseng sasakyan kaya ito kasi kahit rough road siya, ano yung kalsada, matigas. Siguro pag umuulan, yun ang problema. Pero ngayon, okay to. Kaya nga nasasakyan namin eh. Uy. Bait to sa atin. Oo, mahal na mahal namin to kahit ilang beses ang pinasakit ang ulo namin nito eh. Pero hindi kami tinitirikan nito. At wag naman sana. Wag please. Yun lang, may tubig. Pero mababa lang. Tsaka Katsak. Diretso tayo. Tigil, bayad muna. Sige, bayad muna tayo. Diyan? Oo. Sabihin daw nag-chat sa ano, page. Wala naman tao eh. Dito. Ayun. Ang ganda. What a view. Dito tayo. Tapos bababa tayo doon. Kasi dito may tulay. Kailangan mong tumawid. Hindi magandang ano. Dito pwede kang bumaba para pwede tayo mag car camping. Kasi first time rin namin mag car camping. Kaya excited kami. Pag dito tayo bababa pa ganun. Gusto ko dun tayo. Yun o. Yun dun. Medyo pababa. Nakakatakot lang. Pero kaya yan. Dito tayo, no? Chat natin sila. Nandito na po kami. Saan mo gusto? Doon? Doon, no? Wala nga. Ikaw naman. Doon na lang. Sure na, no? Sa gadulo, no? Dito.
Sure na. Yan. Okay, wait lang. BRBs. Hello po, magkakampo. Car camping kami po yung nag-chat sa page kahapon. Opo. Cavite po. Opo, sinadya talaga namin to. Po? Opo, dalawa lang po. Opo. Magkano po? Para may ano na may solar. Opo. Ay, saan ang gusto niyo? Ito po. Sabi ko, Opo. Ito yung pwesto natin, oh. Ganda. Ito ang pwesto natin. Ganda, oh. Magkano, love? 1,000. Kasama na yung ano. Pwede daw tayo mag-charge dito. Kasama na yung kupo. Okay na? Nay, salamat po. Dito na po kami. Say, salamat po ate. Dito tayo sa tabi ng kotse magtatayo. Dito. Likod natin yung kotse. No? Dapat sa flat na ano log. Oh, ito, flat. Dito. So, ang binayaran namin ay 1K. Kasama na to. Tsaka yung overnight. Tsaka pwede kayo mag-charge dun. Sa mga cottage dun. Diyan o, nasan sila ate. Set up to tayo ngayon para mamaya chill-chill na lang tayo. Tamang tambay-tambay na lang. Ang gulo, may buhangin pa. Galing pa ng Bicol yan. May buhangin po. Ito ang mga gamit ko na gamit namin na binili lang namin sa TikTok. Saka hindi siya mahirap ikabit. Hindi na mahirap tanggalin. Nice one. Isa pa. So ganito lang kasi hindi na tayo maglalagay ng parang ano kasi meron na tayong ano eh. Meron tayong cottage. Nice. Buti maganda yung lupa, ang bilis ibaon. O, diba? Tapos agad. Itong tent na to, nabili ko to sa ano lang, TikTok. Mura lang. Kaya maganda. Yan yung loob niya. Mabuhangin pero okay lang. Pasok natin sa loob. At magsimula tayo mag-zipper. Para hindi pasukin ng insekto. Nice! Pagkatapos mag-setup ng tent, naglakad-lakad muna kami dito sa ilog. Nag-enjoy sa tahimik at preskong paligid habang papalubog ang araw. Ang ganda ng view, yung bundok sa likod, tapos yung agos ng tubig. Sobrang relaxing lang. Hanggang tuhod lang pala yung malalim na part dito. Kaya safe na safe kahit sa mga bata.
Perfect talaga para sa family bonding. Habang naglalakad kami, ramdam mo talaga yung lamig ng tubig at yung hangin na dumadaan. Parang mawawala lahat ng pagod mo. Isa ito sa mga simpleng moments na hindi mo kailangan gumastos ng malaki para ma-enjoy. Basta nandito ka lang sa gitna ng nature. So ito ang sitwasyon ngayon. Tamang drone tambay. Ganda nung bundok. Bundok dito ulit. Sana nakikita nyo. Baka. Madaming tayo ng baka. Magandang ilog. Sunset. Si Mrs. Kape. At drone. I put on the radio and I turn the lights down low. I sway with you to whatever is on. 'Cause you've been working hard and you earned your battle scars. Let me hold you like a queen tonight. Let me grow with you. Let me bend and break. Let me be your shelter at the end of the day. But after all these years, no matter where we stand, you'll always be my woman. I'm proud to be your man. Yeah. Thank you for the lonesome nights where I learned to treat you right. I was just a kid learning to fly. 'Cause you're the heart I need and the kindness you've given me. You made me the man I am tonight. Let me grow with you. Let me bend and break. Let me be your shelter at the end of the day. Well, after all these years, no matter where we stand, you'll always be my woman. I'm proud to be your man. You're beautiful and strong as when we were young, and you make this house a home. Let me grow with you. Let me bend and break. Let me be your shelter at the end. So magluluto na kami ngayon. Ito. Dito sa maliit. Dito tayo magsaing. Anong ulam natin? Tocino and beef tapa. Tocino and beef tapa. Ay, sakto dito. Kumukulo na kaya itong sinayang natin na to? Ay, kumulo na pala to? Ay, oo nga, ang bilis. Very nice. So yan yung setup namin ngayon. Kami nila mag-isa dito, wala nang tao. Wala nang tao sa paligid. Umalis na yung katabi natin kanina. Dito wala na. Kaya solong-solo namin bali yung campsite. So dito kami sa dulo. Ito yung sasakyan. Tent sa likod. Kubo, si Mrs. nagluluto pa rin. Tapos ilaw. Magkabilaan yung dalawang orange na kinabit natin kanina. Ang ganda, diba? Yan siya pag walang flashlight na nakatutok. Oh. Chill lang, cozy.
habang nagluluto kami ng ulam ay tamang kwentuhan muna kami. Tamang kape ako ng kape sa McDo na kanina pang umaga. Malakas nga rin pala ang signal ng Smart dito. Sa Globe naman, hindi ko alam. Sabi ko kanina, mas masaya pag solo ang campsite. Pero nakakatakot pala pag kayong dalawa na lang, tapos walang tao sa paligid. Pero sabi ni nanay kanina, nung may-ari, na safe naman daw dito. Tsaka walang aswang dito umulto. Sana. At naluto na rin ang ulam. Kami ay kakain muna. Ang ulam ay tocino at chicken tenders. Yan lang ang ulam natin kasi nakakatamad pa magluto ng marami. Next time siguro try natin magluto ng legit na ulam. At pagkatapos kumain ay tumambay lang kami saglit, natulog na rin. Actually, nakakatakot kasi mag-isa lang kami. Pero siguro okay lang yan para ma-experience rin namin. So paano? See you in the morning. The next day, nagising ako dahil ang lamig. Tsaka hindi ako nakatulog ng straight. Pagising-gising ako kasi kami lang yung tao kaya medyo nag-aalala pa ako. Syempre hindi pa kami sanay at gusto ko safe kami. Kahit safe naman yung lugar, medyo napaparanoid lang siguro ako. Pero almost 6 hours na rin yung tulog ko at ang unang gagawin natin today ay magkape. Honestly, kailangan niyo puntahan yung lugar kasi super ganda. Sulit na sulit ang malayong biyahe kung manggagaling ka sa malayong lugar tulad namin. Yung biyahe pa lang sulit na dahil sa ganda ng tanawin. Yung sunset, kakaiba, parang wala ka sa Pilipinas. At yung sunrise, nako. Let me grow with you. Let me bend and break. Let me be your shelter at the end of the day. But after all these years, no matter where we stand, you'll always be my woman. I'm proud to be your man. Yeah. Thank you for the lonesome nights where I learned to treat you right. I was just a kid learning to fly. 'Cause you're the heart I need and the kindness you've given me. You made me the man I am tonight. Let me grow with you. Let me bend and break. Let me be your shelter at the end of the day. Well, after all these years, no matter where we stand, you'll always be my woman. I'm proud to be your man. You're beautiful and strong as when we were young, and you make this house a home. Ang tubig pala dito sa campsite ay poso. Kaya kung kailangan mo mag-CR, kailangan mong gumamit ang poso. Tulad ngayon, mag-CR tayo. So kailangan natin magbomba. Ayan o. Madali lang naman siya. Workout na rin, morning workout. Diba? Ganda talaga ng lugar na to, no? Ayun, no? Babalik kami dito. Yung tubig dito, ang malalim hanggang tuhod. Kaya, perfect to sa mga bata. Sa mga batang gusto mag-swimming.
May agos pero hindi naman nakakatakot. Kasi mababaw lang to lahat eh. Hanggang dun. Itong buong kahabaan na to. Sobrang babaw lang. And sand siya. May part na sand. Ayan o. Sand. May part na mabato. Pero konti lang yung part na mabato. Sarap maglakad dito sa umaga. Ang ganda ng maganda dito. Sunset at sunrise. Hindi ko na alam kung paano makukunan kanina yung magandang sunrise eh. Basta ang ganda. Babalik na ako sa pwesto natin. Dito puro buhangin dito. So mag-almusal lang muna tayo ng tinapay. Ito na ang almusal natin. May kambing. Ang dami nga palang kambing dito. Ingatan yung gamit nyo kasi mga kambing dito delikado raw. Hingin pagkain niyo. Bibigyan naman kita eh. Sige. Huwag na yung plastic, ito lang. Sige, kain ka dyan. Yung kasama mo. Wait lang. Personal space. Ito kinukuha na kita. Wait lang. Oo, wait lang. Kakain tayo, wait lang. Kaibigan mo. Ay, hindi nga pala aso yun. So, meron tayong feeding program today. Yung kaibigan mo din, oh. Huwag mo na agawan. Last na, Last na to. Papet. Ayan ang bayad. Pwede kitang ipet dapat. Good boy. After ng kambing feeding program natin, nag-start na rin kami mag-pack up. Solid experience talaga dito. Kung i-rate ko yung lugar, ang ibibigay ko is easily 9 out of 10. Kasi yung tanawin, hindi ka magsasawa. Tipong bubusugin talaga yung mata mo. Tapos yung sunrise at sunset, grabe, ibang level. Parang sulit na agad yung buong biyahe. Ang lamig pa sa umaga, presko sa pakiramdam. Tapos sobrang peaceful ng paligid, walang ingay. Chill lang talaga. Ang maganda pa, ongoing pa yung improvements nila sa lugar. So, alam mo mas gaganda pa lalo in the future. Kaya for sure, hindi ito yung last namin dito. Babalikan at babalikan namin to. Pauwi na tayo ngayon. Alas 9. So bali, dito ka na puputulin yung vlog natin. Madami pa tayong adventure na pupuntahan. Nagsisimula pa lang tayo syempre. As much as possible, pipilitin natin maging consistent sa bawat upload. Mga every other week. Kasi pag every week, mahirap yun. Mahal ang gas. Kaya mga try natin mga 3 times a month na posting. Pero yun nga, medyo mataas to. Kung nag-enjoy kayo, nalibang, huwag niyo kalimutan mag-like tsaka mag-subscribe. Share nyo na rin kung pwede. Kaya yan, aangat tayo dito. Iyan, nakaangat. Nice one. Nice. Ganda ng bundok ko. Diba? Dalawin nyo to. Souls Nature Park. Maganda dito, promise. Hindi nyo pagsisisihan to. Okay, so bye-bye. Peace.